Ang pag-alagad sa Ginoo maoy nakita nga pamaagi aron makabot ang usa ka katuyuan. Dili mahimong hingpit ang imuhang pagkakristohanon kung wala ka nakaalagad diha sa Ginoo sa bisan unsa nga pamaagi diha sa imuhang kinabuhi. But sad to say, daghan na mga Kristohanon wala makasabot ani. Ang ano kaha? Nga kung imong tanahon ang kinatubok ang sinulat sa balaan na kasulatan, nga ang pag-alagad sa Ginoo, nakita man ani nga pamaagi, ingon nga pagkabot sa usa ka purpose sa iyahang pagkakristohanon. Unta, ikaw nga Kristohanon, makita nimo ang imo usab nga kaugalingon sa sama ni ini nakahimtang, nga makita nimo nga dili ka muhunong o dili ka muundang sa pag-alagad diha sa Ginoo, hangtod nga dili ka kaalagad sa Ginoo base sa iyang katuyuan diha sa imuhang kinabuhi. Ang pag-alagad sa Ginoo nakita diha sa pagkabot sa usa ka purpose o pagsinati sa panalangin sa Ginoo o labaw sa tanan, pagkaplag sa meaning sa imong kinabuhi. Pagkaplag sa kahulugan sa imong kinabuhi. Pila ba kaninyo karon nitaknaa sa kabuntagon nga nasayod kung unsa ang kahulugan sa imong kinabuhi? Pila ba kaninyo karon ang nasayod kung unsa ang meaning sa imong kinabuhi? Nganong nahimo kang Kristohanon, nganong nag-exist ka niini nga kalibutan ning kasamtangan na panahon? Libaluan na ba ninyo ang meaning sa inyong kinabuhi? Ha? Kasagaran niini, aron masabtan nimo o mahikaplagan nimo ang purpose sa imong kinabuhi, masinati nimo ang panalangin sa Ginoo, mahibaluan nimo, makita nimo ang kahulugan sa imong kinabuhi. Kasagaran niini, naga-associate kini uban sa gugma, associated with love, obedience, and a desire to live according to God's will. The reason why nganon dili ta makaalagad sa Ginoo, the reason why nganon dili makabot nato ang purpose sa Ginoo sa tuang pagkakristohanon, the reason why nganon dili nato masinati ang panalangin sa Ginoo o makita ang meaning sa kinabuhi is tingali wala ka nato ang gugma. Tingali dili kita obedient sa Ginoo. O wala kita'y desire na magkinabuhi, mabuhi, diha sa kabubuton sa Ginoo. Unta dili ka matagbaw sa imong pagkakristohanon. Unta dili ka muhunong sa pagkabot, sa purpose sa Ginoo, sa imuhang pagkakristohanon. Dagan ka nato, gusto nga makasinati sa blessing sa Ginoo, pero dili makaalagad sa Ginoo. Dili makaalagad sa Ginoo. Na kung imong tan-awon throughout the Bible, nakita nga ang pag-alagad sa Ginoo maoy dalan aron makabot nimo ang purpose ngano nahimo kang Kristohanon. Now, the importance of serving God. Tan-awon nato in Joshua chapter 24 verse 15 nag-ingon, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve." Tan-awa ang kaimportante sa pag-alagad sa Ginoo. Matud pa ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15, "But in serving the Lord seems undesirable to you." Kinsa iyang gisultihan ani? Mga tao nga kuyog niya nga mitabok sa Jordan River gikan sa Ehipto, gikan sa kamingawan o wilderness. Pagtabok nila dito sa Ehipto o dito sa Jordan River, pag-abot nila dito sa Promised Land, niingon siya sa mga tao. Niingon niya, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve." Kung ang pag-alagad sa Ginoo kay wala na nimo ginatinguha pa, pagpili karon para sa imong kaugalingon, kinsa ang imong alagaran. Daghan ka nato na mga Kristohanon undesirable sa pag-alagad sa Ginoo. Sa diha nga miabot ko aning simbahana, pila ra gid to akong naabtan. Pila ra man to naabtan ako diri
mga bata, young teens, o niya, sa pag ito akong nagtan, mga women's, pero wala yung men's, ato nakita na ko diri mga women's na, sagad sa mga women's kay, ambot ba kung nani ba gito diri para mo simba o para lang sa laing katuyuan? Ha? Midagan ang panahon, nagkadugang, hantod nga ninana ang sitwasyon. Kung imong sutaon ang imong kaugalingon, pila nakakatuig ng alagad sa Ginoo? Pila ka nakatuig gikan na bautismuhan? Pila nakakatuig na hisakop sa New Hope Christian Church? And supposed to be, usa na ka sa mga haligi ani nga iglesia. Usa na ka sa mga supporter ani nga iglesia. Usa na ka nga mutulak sa mga buluhaton ani nga iglesia. Pero sad to say, makasubo pamalandungon. Nadugay na ka ng alagad sa Ginoo. Tingali wala pa ka sa New Hope. Hantod naabot ka sa New Hope. And supposed to be, nag-grow na ka, ligon na ka, o isa ka na ka-back up sa usa ka minister o usa ka pastor. Isa ka na ka-supporter sa buluhaton sa iglesia. Pero kita, diri sa church, nalipay ko kay nadungagan ta in numbers pag-abot, pero pag-abot sa supports, moro bag makita na ako nga, wala mas di siguro giisip na membro ni sa New Hope, wala siguro niya giisip. Kulang ang suporta pag-abot sa mga fellowship nato. Ang babmen mag-fellowship, way makita. Di ba? Dili ta magkahiusa. Oy, butang na lang nato, mga internal nato na mga buluhaton sa ministry. Pag-abot sa prayer meeting, ang mga dagway nga akong nakita diri pag-abot ako diri naga-join sa prayer meeting sa Ate Helen. Si Nanay Nina, si Ate Arlene. Maulang gid mga dagwaya permente, ang uban mo apil mo tambong sa isa ka tuig ka isa. O ka once kaduwa sa isa ka tuig. O kahawa gyud bisan sa kaisa na isa ka tuig. On off ang suporta. Namatay si Ate Helen, namatay si Nanay Nina, si Ate Arlene na nabilin. Kami, ako, si Carla kay sukad nga panggabiin atong prayer meeting na ana siya. And then mga young teens sa lugar. Pero dili na mao ang ato ang commitment unta diha sa Ginoo. Kulang ato suporta. Isipon nimo imong kaugalingon. Tol, imong hingoklugan diha sa imong kaugalingon. Isa na ko dapat nga haligi aning new hope. Nganong masubo ko? Tungkol kay makita na ako ang ubang mga simbahan, pag-abot sa support sa mga buluhaton, grabe ka, suportado nila ang ministry sa ilang church. Prayer meeting, cottage prayer, mga fellowship, mga panagtigom, naa sila. Pero kita diri makita ra ta og Domingo. Pero pag-abot sa mga fellowship, dili ta makita. Pag-abot sa mga kalihukan, dili ta makita. Pag-abot sa mga ministry nato sa sulod diri sa simbahan o sa gawas, dili makita ang suporta. Pipila lang gyud ang naga-support. Dapat, ingon pa ni Joshua, but if serving the Lord seems undesirable to you, kung sa maning undesirable to you, kanang wala na daw, din mo ba, ginatinguha pa, wala na ka nangandoy nga mag-alagad sa Ginoo, instead to say, daghan anak diri nga wala na nag-desire pa, nga magdugang, magtaas pa ang iyang level sa pag-alagad sa Ginoo, nga unta mag-level up ta. Mga games bitaw, mag-level up man. Magdula ka o kining Candy Crush, mag-level up man. Bisang Candy Crush lang. Magdula ka o samot nag-ML. Samtang gataas imong rank, gaisog ka, kanang lisod na ang imong dula, pero grabe ang imong pataas sa imong ranking nimo. Tanan nato nga ginahandom sa kinabuhi, gapataas ta sa atong ranking. Sa natad sa atong pamuyo, gapataas ta sa atong ranking sa atong pamuyo ning kalibutana. Ginabuhat nato ang tanan para mutaas atong level sa pagkinabuhi din sa kalibutan na kung mahimo from nothing to everything. Wala kay kwarta kaniadto nagapaningkamot ta makakwarta ta para mutaas atong kahimtang sa kinabuhi. Makapalit ta og mga butang nga kaniadto wala nato napalit. Ginapaningkamutan nato na. Pero sa ato spiritual life wala na tay desire. Og tama ang giingon ni Joshua nga kung ang pag-alagad nimo is undesirable na. Wala na ka nagahandom pa nga mag-alagad pa gyud sa Ginoo. Nga mutaas pa ang imong level sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon niya, then choose for yourselves this day whom you will serve.
Then pagpili, diya sa imong kaugalingon, karong adlaw kung kinsa ang imong alagaran. Kamu wala mo mag-uol sa inyong kahimtang? Wala ta mag-uol sa atong sitwasyon, sa atong level sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay lang na dili makasimba, okay ra pod na musimba. Nabantayan gyud ako na siya. Karon makita na ako pagkasunod Domingo, di na ako makita. Pagkasunod Domingo, makita na pod ako. Ang katong nakita na ako, di na pod ako makita. Mura bag okay na lang sa tuwa nga. Dili ka simba, okay ra pod na musimba. Dili man na inana pagpangalagad sa Ginoo. Dili man na mao ang gusto sa Ginoo. Na on-off ang imong pagpangalagad. Mura bag ka nang napugos na lang ka nga musimba kay membro ka nga simbahan. Napugos ka na lang nga musimba kay nakay anak diha nga gi-sponsoran. Pero ang gusto sa Ginoo, kanunay kang naga-desire o mag-desire nga mag-alagad sa Ginoo. Ingon ni Joshua, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. Ingon ni Joshua, pagpili karong adlaw kinsa imong alagaran. Ang Dios ba sa imong mga katigulangan nga ilang gialagaran didto sa Euphrates? O ang Dios ba sa mga Amorites, Amonihanon? Nga diin ang ilang yuta mao'y imong gipuy-an. Igsuon pagpili sa imong kagalingon. Abi ninyo, kanabit lang pag-abot sa mga kaluyahon, mustap ka, pag-abot sa mga pagsulay, muhunong ka, gamay lang nga problema, ma-discourage na ka. Mauna yun sakto. Imong gipili. Nga inaana na lang ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Inaana na lang ang level sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Wala jud ka musukol. Dapat musukol ta sa mga pagsulay, mga kaluyahon, mga problema. Kaya kung dili ta musukol, mo ni eksakto ang giingon ni Joshua na pagpili karong adlaw kung imo bang alagaran ang mga Dios sa imong katigulangan dito sa Euphrates. Sad to say, ginapili nato ang mga butang na din makasamot ka nato sa atong kaluyahon. Dapat mo fight ta para sa Ginoo. Labang ka na to ang Ginoo. Anong dili man ta mo fight? Pag-abot sa mga kaluya, hallelujah gyud. Pag-abot sa mga pagsulay, pag moingon ang lawas, di man makaya, luya gyud. Di na pud mo padayon kay luya gyud. Dili inana ang usa ka Kristohanon. Tan-awa si Joshua. O sa ingon ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Wala siya moingon diri, but as for me, we will serve the Lord. Kung maayo akong lawas, kung dasig ko, kung walay problema ang akong nasinatian, kung malinaw ang akong pamilya, kung malinaw ang among pamuyo, wala siya moingon ni Ana. But niingon siya, but for me, ingon niya, pagpili mo kinsa inyong alagaran. Kung sa tanaw ninyo nga dili na desirable sa inyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Kung wala na mo, nagatinguha pa nga mag-alagad sa Ginoo. Then pagpili karong adlaw diha sa imong kaugalingon, kinsa ang imong alagaran? Ang Dios ba sa imong mga katigulangan nga naa dito sa Euphrates? O ang Dios ba sa mga Amorihanon nga diin maoy inyong gipuy-an? Pero alang kanako, ako ug ang akong tibok panimalay mag-alagad sa Ginoo. Walay kondisyon. Biyaan man ko tanan, o biyaan man ko sa akong mga anak, o sa ako asawa, o sa akong mga minahal sa kinabuhi, I will serve the Lord. Dapat inana. Wala lang kay bugas di nakakaalagad sa Ginoo. Wala lang kay kwarta di nakakaalagad sa Ginoo. Gamay lang nga labad sa imong ulo di nakamusimba. Kay labad imong ulo nga kaya ra man unta nimo. Lapon kung manarbaho ta bisag labad pang ulo mo trabaho, kay mawadlok awad anong trabaho. Gamay lang gisipon lang, gamay di na mo simba kay gisipon. Samantalang kung manarbaho bisag gisipon mo simba, amo trabaho. Kay basig bawad anong trabaho. Eskwela bisan ug naay gibate, hala mo eskwela kay basin ubos ang grado. Labi na kung naay gi-maintain. Katong Domingo nag-brown out, daghan gyud wa ni lusot adto. Sa may labot sa brown out ug sa pag-alaga diha sa Ginoo. Basin unyag di na musigang adlaw ug di na musidlang musiga ang bulan, wa na di nakakasimba kay ngit-ngit ng panahon. Gamay lang ang mga problema di nakakasimba. Di nakakalagad sa Ginoo. Mura kag mga tao, mura kag kini mga tao nga giingnan ni Joshua nga kung ang pag-alagad ninyo is wala na ninyo ginahandom pa. Kung wala na mo naga-desire pa nga mag-alagad sa Ginoo, din pagpili karong adlaw kinsa imong alagaran. Dili ta maghilaw luto sa pag-alagad sa Ginoo.
Ibis, dahil na napagkaon ang inyong ginakaon, nakainom pagyapon mo og gatas. O, gatas gyapon ang inyong ginainom. Dagan sa mga Kristohanon, inana. Kulang ang suporta sa pag-alagad sa Ginoo. Diri sa New Hope, unta mahinuklugan nimo sa imong kaugalingon na isa ka sa haligi ani nga simbahan. Para mahimong lig-on ni nga simbahan. Isa ka dapat kay dugay na kang nangalagad sa Ginoo. Dugay na mo nangalagad sa Ginoo. Isa na ka dapat sa back-up ani nga simbahan. Kung saan na lang, inyong pastor mamatay, kisa may puli. Kisa may makabarog. Kung ang pastor kay mulakaw, o naay lakwon, o naay trabahoon, o naay uban na mga appointment, kisa may mabilin, manawagtag naa sa gawas. Na supposed to be, naa sa sulod dapat ang gamiton sa Ginoo. Mag-desire ta nga mag-alagad sa Ginoo. Ayaw hunong sa imong sitwasyon karon. Ang atong mensahe, una ko malimot, the cost in serving God. Ang kabayaran sa pag-alagad sa Ginoo. The cost in serving God, first, denying yourself. Diha, sa pag-alagad sa Ginoo is grabe ang cost niini. Because, ang kabayaran diha sa pag-alagad sa Ginoo, mao ang pagsalikway sa imong kaugalingon. Kaya ba nimo? Kaya ba ninyo isalikway ang kaugalingon? Nga, sipon, ubuhon. Di sa kumusimba. Wala mo kung gibatik, ubo ko. Ha? Murag init ako, murag kalinturahunon ko. Bisik mo sa muti ko simba ko, di sa ko mo simba. Imagine din mo nga, nag-away ang mag-asawa, di na mo simba. Nag-away sa anak, di na mo simba. Denying yourself. Tanan na gusto sa imong lawas nimo, i-deny nimo. Kung gusto ka nga mag-alagad sa Ginoo, kay maunay kabayaran kung gusto ka mag-alagad sa Ginoo. The word deny is an action word. It means that denying oneself is intentional. Mo nang dili ta mga usab, mo nang dili ta mga desire o pangalagad sa Ginoo, kay ang ato ang pag-alagad sa Ginoo, dili man gud intentional. Mo na kung gusto ka nga makaalagad sa Ginoo, you should deny yourself. Di mo kayang muadto sa simbahan kay kalintura ka. Bisag mo pa lang siguro pagsugod. Pero trabaho pa na, ala, okay kayo, arang, naulian ra ko ani unya, na ranig medical. Ha? Dapat intentional. Kung gusto ka kausaban, kung gusto ka nga makaalagad sa Ginoo, intention nimo. Kanang gustuhon nimo. Kaya kung mayon ka, Lord, kanang gusto ko mag-alagad nimo, Lord. Gusto ka ga-joke-joke? Dili joke-joke ang pag-ampo nga gusto ka mag-alagad sa Ginoo. Dapat intention nimo nga mag-alagad sa Ginoo. Kaya kung mayon ka, Lord, tabangi ko, gusto ko mag-alagad nimo. Pero pag abot sa mga pagsulay, di ka kalahutay. Joke-joke na imong ampo nimo. Kumidya ka na sa Ginoo. Pag abot sa pagsulay, di ka kalagad na gusto ka mangalagad sa kuwa. Intention nimo nga mangalagad sa Ginoo. Kung walay opportunity, ikaw ang mangita og opportunity. Kay intention nimo nga mangalagad sa Ginoo. Magulat ba ka og naay trabaho ihatag sa imuha nga pwede man ka makapangita og trabaho para pamaagi sa pag-alagad sa Ginoo? Dapat intention nimo nga mag-alagad sa Ginoo. Kay useless ang imong prayer kung wala man lang kay intention nga mag-alagad jud sa Ginoo. Gamay nga mga kalisdanan, maluya na ka. Dili na. Now, what are the things to deny? Una, pride. Give up pride and cultivate humility. Isa sa mga hinungdan nga di ta kaalagad sa Ginoo sa garbo. Mao bitaw sa mga simbahanan nga kung naay membro simbahan nga dili gusto patudlo, magtukod na sa iyang simbahan. Naman siya garbo. Unsa man ni tudluan ra man tag high school ani? Na kung graduhan ka, nya imong pastor kay kining gikan ra sa butikmot na kuan, na pagtuon, nya walihan ka ana. So maingon jud ka nga, graduhan ko niya, walihan ako butikmot. Di pagtukod og imong simbahan. Kay para di ka mawalihan. Ano naman? Isa sa reason nga nandito kaalagad sa Ginoo is atong karbo. Di ta gusto magpailalom, di ta gusto mo submit sa leader. Kay nakaminusta sa leader kay murag di man kuan murag taas man ako grado aning pastora ni. Di lang siguro mo submit siguro. Mo nang di ka kaalagad sa Ginoo kay garboso ka.
Ang garbo, ang hinungdan, isa sa mga hinungdan nga, di kakaalagad sa Ginoo. Now, give up pride and cultivate humility. Usa man ning cultivate. Amumaha, ati mana, ang pagkamapaubsanon. Naman tay mga garbo. Pero ati mana, ang imuhang pagkamapaubsanon. Dili kay ati manon, imo yung pagkagarbo. So, kaya mo na hinungdan, di kakaalagad sa Ginoo. In Proverbs chapter 11, verse 2, when pride comes, then comes disgrace. Kung ang garbo muabot pod ang kaulawan. Kaulawan. Kung garbuso ka, mapakaulawan ka. But with humility comes wisdom. Gusto ka og wisdom? Sulayin o pagpaubos sa imong kaugalingon. Kung gusto ka og mahimo kang maalamon. Ikaduha, greed. Ano sabi ng greed sa Bisaya? Hakog. Di ka kaalagad sa Ginoo kay hakog ka. Sa lakto do pagkistorya, pastor, unsa may labot sa hakog sa pag-alagad sa Ginoo? Dako kayo og kalabutan. Gusto nimo ang kuno ng tibok kalibutan, mo hindi ka kaalagad sa Ginoo? Mao na ang rason. Gusto nimo maangkon ang tanan katigayunan sa kalibutan, mo hindi ka kaalagad sa Ginoo. Daghan pa kag pangandoy na gusto nimo kabuoton, mo hindi ka kaalagad sa Ginoo. Greed, hakog. Give up the love of money and pursue contentment. Hinumduman nato, money is good. Dili dautan ang kwarta, but the love of money is the root of all evil. Ang kwarta dili dautan, pero kung nagapos ka na ang kwartaha, nagpasabot ka na, gihigugma nimo ang kwarta, o ang kwarta mo'y hinungdan sa tanan kadautan. Matod sa pulong sa Ginoo. So give up the love of money and pursue contentment. Kontento ba kasi mong kinabuhi? Ang kalibutan dili mo sugot ana. Ang kalibutan kanunay tambag niya sa tao, ayaw ka kontento sa imong kahimtang karon. O wala ka kabalo. Nga litag na ni Satanas para di ka kaalagad sa Ginoo kay muturok sa imong kasing-kasing ang pagkahakog kay gusto nimo tanan bahandi maanggon nimo. Manan di ka nakaalagad sa Ginoo kay di ka naman kontento. Imagine nimo. Gitagaan na ka og isa ka balay. Gusto ba nimo og daghan na mga balay? Gitagaan kag isa ka sakyanan. Gusto ba nimo og daghang sakyanan? Gitagaan ka og cellphone nga tag 10,000. Gusto nimo og cellphone nga tag 20,000. Gitagaan kag tag 20,000 nga cellphone. Gusto kag tag 30,000 nga cellphone. Imagine mo na. Gitagaan ka og bike. Gusto nimo og motor. Gitagaan kag motor. Gusto nimo og sakyanan. Gitagaan kag sakyanan. Gusto pa gyud nimo katong mahal nga sakyanan. Walay pagkakontento. Og mao nay reason nga nang dili ka kaalagad sa Ginoo. Ingon pa ang 1 Timothy 6:10, ingon pa niya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Keep your lives free from the love of money. Ilikay ang imong kaugalingon sa paghigugma sa kwarta, hinuon pagkontento sa kun unsa nga naa ka, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. In Hebrews 13:5, nag-ingon, I will never leave you, nor forsake you. Klaro ka ang gingon sa pulong sa Ginoo. So you should give up the love of money and be content of what you have. Kung dungagan ka sa Ginoo, mas maayo. Pero bisan wala ka gidungagan sa Ginoo, hala, sige pangingkamot, sige paningkamot, bisan wala na matarong ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Wala na maplaster ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay sige kabot atong mga butang. Wala pa niya nakabot. Another one, last. Masama ning last. Kaibog. Give up impure thoughts and actions. Dili ta kaalagad sa Ginoo kay dili man putli ang atong hunahuna. Kung ang imong hunahuna, puno na siya sa mga impure, kanang mga dili putli na mga panghunahuna, usaon pagsulod sa mga hunahuna nga may desire para sa Ginoo. Usaon pagsulod. Manang dili nakakaunahuna nga mag-ampo, magsimba, magbasa sa pulong, kaya ang imong hunahuna, puro na impure ang naadraa. Ha? So you should give up impure thoughts and actions, ato ang mga binuhatan, atong mga buhat, mga hinungdan, mga ibabag, gadi takaalagad sa Ginoo tarong. Kaya may nga man tang, di ko ang ngayan, ano naging mga putana?
Nya gusto ka mag-alagad sa Ginoo? Gusto ko mag-alagad sa Ginoo, pero sa diha nga gamito nang taka sa Ginoo, mayngon na pud ka. Di lang usa kay di ko angayan. Anong di man pud ka angayan? Kay tinuyuan man nimo. Pwede mo ta ka mahimong angayan kung di lang nimo tuyoon nga di ka mahimong angayan. Ika, gusto ko mga lagad sa Ginoo pero palahubog pa man ko. Undaw pa Ginoo. Para di ka mahimong palahubog para kaalagad ka sa Ginoo. Maulaw ko mga lagad sa Ginoo kay mainom pamanggod ko. O di ayaw pag-desire og alagad sa Ginoo. Imo man ang gipili. Another one, complaining. Nasayod ba mo nga ang reklamador nga tao dili makatrabaho og sakto? Bisag asa ka manarbaho kung reklamador ka. Kung sa may tabo nimo. Kung di ka matanggal sa trabaho, kung sa may tabo, ikaw na lang muhawa kay reklamador man ka. Kung sa kaning trabaho, gagmay sweldo pero kapoy ba kay trabaho? Pero kay balo naman ka nga mo na imong trabaho. Trabaho ka construction, init kayo niya, may reklamo din ka, batay kainit, aning trabaho ay niya, trip, niya, minimum rin sweldo. Sige reklamo, nga, kabalo naman ka, minimum yung sweldo sa, una ka nang apply da. Ha? Sige reklamo. Maupod ni diya sa pag-alagad sa Ginoo kung reklamador ka. Di ka kaalagad sa Ginoo kay puro ramang ka reklamo. Imbis na muhatag ka og electric pan, di ka muhatag kay usaw man ang electric pan daghan naman kay na. Usaw man ang pastor alahon siyang balay. Di ka kahatag og semento kay mengon maka wa gani ko kapasemento sa kong balay, na semento muhatag og semento simbahan. Mo man ito bo. Imbis na muhatag ka, di ka kahatag kay sige ra kay reklamo. Imbis gusto sa Ginoo nga muhatag ka sa imong 10% sa imong offering. Sige naman nagpangayo ng simbahan na, nagkakik amutan. Nya pag-abot sa ting amot, di mangyapon mo hatag. Nya sig reklamo nga mo, sig pangayo. Mo nang di ka kaalagan og sakto sa Ginoo. Natay kuan ha, mag-donate ta. Sige ra tag-donate dra. Nagreklamo na, pero pag-abot sa hinatagay, wagin mo hatag. Usaw ni mo pag-alagad sa Ginoo, puro reklamo imo nakita. Kung si Tarpulano mabulahan, si Pastor mabulahan, si Tarpulana mabulahan, ang church mabulahan, di ko muhatag. Pero, purting reklamo, pero di man di muhatag yapon. Okay, ang tatog ni hatag o luna simbahan, niya pagkauman nagreklamo. Kung wala man lang kay ihatag, niya sige kag reklamo, ay nalagreklamo, pagpakahilom na lang. Kaya mo na hinungdan dita kaalagad sa Ginoo. Kay puro mali ang atong nakita. Kung di ka kabalo mo tugtog, kunya manaway ka, ay panaway ka di man pagkakabalo mo tugtog. Example, unsa man ang gitarist hindi man kamao mo tugtog. Sige, pa ikaw tugtog tayo. Ikaw gitar. Kung di ka kamao, ayaw na nagreklamo. Kay di ta kaalagad sa Ginoo kung puro mali ang ato nakita. Di ta kaalagad sa Ginoo kay sige ta reklamo. Give up complaining and cultivate gratitude. Pagpasalamat na lang. Unsa man ning kinabuhi, ay puro ra ni pait pitos, asin ra paminti sudanan ni. Magi tagakag asin. Kung tagakag kining kuan, kining kanon, wa gi sudaan bisag asin. Unsa man ning kinabuhi, ay pait ba kayo? Sige ra man tag kuan ay gulay. Magi na ay gulay. Nya kung sige karne, patay na karon. Unsa man ning kinabuhi, sige man tag kaog munggos ani, mga kuan ani kamunggay. Pasalamatin Ginoo. Mo nang buhi pa kahangtod karon kay sige kamunggay. Kay kung sige kag litson karon, ana, patay na ka. Ha? Impas ang kinabuhi nimo. Ay sige reklamo, pasalamati ang Ginoo kung unsa nga naa ka. May kung unsa man ning kuryente, taas kay bin. Alay mo putol mo kuryente, sige reklamo, di karon may gamit ana. Ha? Tanaw bil, taas sa bill oy 1,000. Matay pila ka man akong gamit diri ha. Alam mo nagamit ana kay engkanto. Taas imong bill nya gikasakit nimo, ipaputol ang kuryente nimo. Para na kay bayro non. Ano ka simple? Dai mga solusyon. Nga pwede nimo pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat sa asin. Kina ako'y sudan. Malasalasahan ako gamay ang gulay o ang kanon. Ha? Kung sa mali pamuyuan ni, bisag pang kape, way pang kape. Sige, reklamo, pasalamatan ang Ginoo kay buhi ka. Ingon ang Philippians 2:14, do everything without gambling or grumbling or arguing. Buhata ang tanan, nga way pagbagulbol o pagpakiglalis. Buhata na lang tanan isig pagulbol. Kung gusto ka mo hatag, hatag isig pagulbol. Nihatag ka og 100 pesos. Niya pagkahuman. Sige pag yung pagulbol. 100 raging gihatag ipagulbol pa nimo. Unta kung kuha na isa ka milyon. Di ta sige pagulbol. Kay di ta panalanginan sa Ginoo. Gusto mag panalangin?
Undangan ang pagka-yaw-yawiran nimo, pagka-bagulbulan nimo. Another one is bitterness. Usa man yung bitterness? Ano bitong naapay tinago, pinahipi nga kayugot sa usag-usa? Kasuko sa usag-usa? Mao na bitterness. Give up holding unto bitterness and embrace forgiveness. Ano sama sinati ang bitterness? Kanang di ka kapasaylo sa tao nga nakasala sa imo. Bitter ka sa imong kagalingon. Mao na di ka kapasaylo. Get rid of all bitterness and rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Jesus has forgiven you. Ephesians 4:31 and 32. Para dili ka bitter sa imong kaugalingon, i-release imong pagpasaylo. Dili pait perminti imong kinabuhi. Pakitaan pa lang nimo ang tao, pait lang imong naong. Kau ka makakapasaylo God. Pasaylo Para di ka magsikapait ng imong kaugalingon. Another one, impatience. Ano sabi na impatience? Pagkadili, mapailubon. Give up impatience and trust in God's timing. Kanang dili ka kapailob, o nang di ka kaalagad sa Ginoo kay di man ka kapaabot. Di kahulat. Wala di kaalagad sa Ginoo. Pagpailob, uban sa pagkamatinud-anon diha sa Ginoo, para makaalagad ka sa Ginoo. Ingon pa ang Romans 8:25, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. I-practice ang imong pagkamapailubon. I-practice ang imong pagkapailubon. Ayaw sigig dali. Pagpaabot. Kay kung di ka kapaabot, instead na mo, maayo ang mudangat nimo, di na noon, maayo ang mudangat nimo. Kung sikag dali. Ikapito, slander and gossip. Kung saan man yung slander and gossip? Pagbutang-butang o pagtabi. Di ka kalagad sa Ginoo kay hilig kag butang-butang. Hilig kag chismis. Marites, marisol. Di ka kalagad sa Ginoo tungod ani na mga pamatasan. Sige panabi, sige butang-butang. Give up speaking ill of others and choose uplifting words. I-give up daw ang mga sakit na mga pinulungan. O pilia ang mga pulong na makapadasig. Manang di ta kaalagad sa Ginoo kay mga chismuso o chismusa man ta. Di ta kaalagad sa Ginoo kay sige tag butang-butang sa atong isig kaingon. Di ato makita ang atong mali, ang nakita nato isang mali sa atong igsuon. Di ta kaalagad sa Ginoo basta inana. Reklamador pa. Ingon pa ang pulong sa Ginoo in Ephesians 4:29, let no corrupting talks come out of your mouth, but only such as is good for building up, as it's the occasion, that it may give grace to those who hear. Let no corrupting talk come out of your mouth. Ayaw sugot na dunay mga ngilad nga musulod diha sa imong mugawas diha sa imong baba. Ikawalo, worry. Di ta kaalagad sa Ginoo tungod sa atong naghinubrang kabalaka. Kumusimba ko karon asa mo koy lutuon unyang udto. Muna di ka kasimba. Di ka kadto sa mga tigom. Daghan kay taog panahon. Kay kung panahon lang ang isgutan nato, daghan kitag panahon. Daghan kaayo mo og mga extra time. Kung mayon ka, di ko kaadtog simbahan, di ko kapil og prayer meeting. Unsa may hinungdan, nga di ka kapil sa prayer meeting. Di ka kapil kay busy o di lang jud ka mo apil kay way gana. Di lang jud ka mo apil kay kanang wa ka nimo gibati nga dasig ka. Kay kung time lang ang isgutan, kay daghang time para makaalagad ka sa Ginoo kung gustuhon nimo. Pag-atubang nimo sa imong mga chismosang mga amiga, pila ka oras? Kung di mo maglingkod sa dalan, magistoryanay, mga wala dito. Kung dili, laing kinabuhi ang hisgutan, mga wala dito ang hisgutan. Pila ka oras? Duha, tulo? Pila ka oras pagkatubang sa television? Pila ka oras pagkatubang sa cellphone? Namingon ka, wala kay time sa pag-alagad sa Ginoo? Kay oras kung gustuhon nimo. Ang problema lang, wala kay panghandoy. Tama ang giingon ni Joshua,
undesirable. Wala na kay desire nga mag-alagad sa Ginoo. Kaduol lang sa simbahan, di pa kanto simbahan. Ha? Nya may yung kabisi ka, samantalang kung imo ang sutaon, kung ato ang sutaon, daghang kay kag time. Ha? Daghang kay tag time para makaalagad dito sa Ginoo. Dita kaalagad sa Ginoo tungod sa mga kabalaka. So give up worrying and place your concerns in God's hands. Ingon ang Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Second to the last, hypocrisy. Ang pagpakaroon ingnon. Dili ta kaalagad sa Ginoo tungod sa atong pagkapakaroon ingnon. Sa laing Bisaya, pagkasalingkapan o salingkapaw. Pagpakaroon ingnon. Dili ta kaalagad sa Ginoo kay tungod ani ng mga kinaiya. Mga hypocrites, ingon ang pulong sa Ginoo. So give up hypocrisy and strive for authenticity. Pag matinud-anon, ipakita ang imong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Ayaw pagpakaron ingnon. Kay mo na hinungdan di ka kaalagad sa Ginoo. Katapusan, apathy. Pagka walay pagtagad, give up spiritual indifference and passionately pursue God. Nganong dili ta kaalagad sa Ginoo kay dili man ta nagatagad. Ginabaliwala ra nato ang mga buluhaton. Ginabaliwala nato ang mga wali. Ginabaliwala nato ang mga tambag. Gipangbaliwala nato ang mga pasidaan. Wala ta nagatagad. Ha? Hantod nga dili ta magmatinud-anon diha sa Ginoo. Di ta maka-learn. Di kita magamit sa Ginoo, di kita gamiton sa Ginoo. Bisag kinsa pa ng mga pastor ang muwalis ato kung dili nato i-apply sa atong kinabuhi. Walay mahimo atong kinabuhi. Di ta mo tubo. Kay di man ta nagatagad. So tagaan nato og pagtagad. Give up spiritual indifference and passionately pursue God. Ingon ang Revelation 3:16. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Isuka ta ka sa akong baba. Kung mag-alagad ta sa Ginoo, dili nang on-off. Kaya ang on-off na pag-alagad sa Ginoo, hot and cold, lukewarm na Kristohanon. Kung ingon ang pulong sa Ginoo, isuka ka niya, kay lukewarm ka. Usahay init, usahay bugnaw. Mana kung mangalagad ta sa Ginoo, pag mainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Pag matinud-anon. Pag-desire nga mag-alagad sa Ginoo, intentionally. Di lang sa pag-ampo, di lang sa pangandoy, intention yun nimo nga mag-alagad sa Ginoo. Kay mo na'y gusto sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, kung doon na kay intention na mag-alagad sa Ginoo, kaya nimo buhaton, bisag ikaw ra isa. Ikaw na mismo mulihok, mangita og inisyatibo para makaalagad sa Ginoo.